Sa aking nakaraang video, aking ipinakita kung gaano kaimportante para sa bansa ang pagbili ng mga land-based Spike and Loss 6th Generation missile na gawa ng Rafael Advanced Defense System ng bansang Israel, katulad ng mga nakakabit sa ating mga Acero-class fast attack craft pagdating sa coastal defense ng Pilipinas. Hindi kakayanin ng ating mga warships at mga patrol vessels na bantayan ang buong territorial waters ng Pilipinas at paniguradong may makakalusot na mga kalaban sa ating Philippine Navy at makalapit sa ating mga dalampasigan. Hindi rin naman kakayanin ng ating mga Atmos self-propelled howitzers na depensahan ang mga papalapit na mga kalaban dahil maliban sa hindi ito masyadong asintado, medyo may katagalan din ito i-set up bago magamit ng ating army. At bago pa sila makapagpaputok ng howitzers, ay matagal na silang tinamaan ng mga kalaban. Kaya aking sinabi na bagay ang mga land-based Spike and Loss para dito dahil maliban sa napaka-accurate nito at ilang segundo lang ang kinakailangan bago makalock-in sa target, ay napakalayo din ang range nito na aabot sa 50 kilometers. Kaya hindi ito basta-basta makikita ng papalapit na kalaban. Ngunit pagdating sa invasion ng isang bansa, hindi lang mga amphibious armored vehicles at mga landing craft ang darating dahil paniguradong may kasama din itong mga aircraft at mga drones, kaya delikado pa rin ang ating mga Spike and Loss missiles. Nagiging usong-uso na sa ngayon ang drone warfare at ang mga bansang katulad ng China ay mayroong nasa libo-libong mga drones at ang tanging air defense system sa ngayon ng Pilipinas ay ang mga Spider missile system na mayroon lamang nasa 4 na missiles bawat isang launcher. Ang mga kinakargang missiles sa mga Spider nagkakahalaga ng milyong-milyong piso at ayon sa database ng isang kumpanya sa Europa, mayroon lamang nasa 75 na pirasong Python 5 missile ang Air Force na isang short-range air-to-air missile na may range ng nasa 20 kilometers at nasa 75 na piraso din ng mga IDER-B air-to-air missile na may range naman ng nasa 50 kilometers. Napakasayang ng mga missiles na ito kung gagamitin lamang sa mga mumurahing drones ng kalaban at dapat mayroon tayong air defense system na kayang magdala ng mga mumurahing missile. At ang isa sa mga magandang opsyon para sa ating hukbong sandatahan ay ang mga Avenger Short Range Air Defense System na kasalukuyang ginagamit ng nasa 9 na bansa sa buong mundo at nasa lagpas 1,000 ganito na ang ginawa ng Estados Unidos. At sa kakatapos lang na balikatan, kasama ang mga Avenger Air Defense System sa ipinakita at pinafamiliarize ng US Forces sa ating hukbong sandatahan dahil isa din ito sa gustong bilhin ng Pilipinas at tumaasa tayong idodonate din ito sa atin ng Amerika. Bawat isang Avenger missile system ay kayang magdala ng nasa 8 anti-air missiles at ang kinakarga na bala dito ay ang mga FIM-92 Stinger missiles na may range na abot sa 8 kilometers. Kung inyong sasabihin na masyadong maliit lang ang range ng missile na ito, ay hindi naman kailangan na mahaba talaga ang range dahil gagamitin lamang ito upang protektahan ang ating mga importanteng assets laban sa mga drones ng mga kalaban. Alam naman natin kung gaano kadelikado ang mga drones sa ngayon, kahit ang mga maliitan lang, dahil kahit mismong ang M1A2 Abrams tank sa Ukraine na napakakapal ng armor at kahit mga RPG ay hindi kayang tablan ito, ay dinisable lang ng isang kamikaze drone ng Russia. Kaya sa ngayong giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, ginawa na ng parang bahay-bahayan ng magkabilang panig ang kanilang mga armored vehicles at mga tangke bilang proteksyon laban sa mga drones ng dalawang bansa. Kaya makikita natin kung gaano kadelikado ang mga drones sa modern warfare at dapat may panapat dito ang Pilipinas dahil kawawa ang ating mga assets kapag wala tayong mga defense system para dito at ang Avenger ang isa sa magiging sagot sa problemang ito. Nagpadala na rin ng nasa 20 Avenger Air Defense ang Amerika sa Ukraine at naging epektibo din naman ito laban sa mga Shahid kamikaze drones at pati na rin sa mga cruise missiles ng Russia.
Kaya kailangan talaga natin ng mga Avenger Air Defense System at kayang-kaya ito bilhin ng Pilipinas dahil bawat isang Stinger missile na kinakabit dito ay nagkakahalaga ng nasa $120,000 o katumbas ng halagang nasa 7 million pesos na di hamak na mas mura kumpara sa ibang anti-air missiles. Maliban sa mga Avenger Air Defense System, mayroon ding tinatawag na mga MPDA Mistral Atlas RC na kaparehos lang din sa Mistral missiles na nakakabit sa ating mga Rizal-class frigate, ngunit ang pinagkaiba lamang ay nakalagay ang mga ito sa itaas ng armored vehicles. Gawa naman sa France ang mga Mistral missiles, ngunit medyo may kamahalan ito kumpara sa Stinger missiles, ngunit kayang-kaya din ito bilhin ng ating hukbong sindatahan dahil bawat isang missile ay nagkakahalaga ng nasa $320,000 o katumbas ng halagang nasa 18 milyon pesos. Subalit mas pipiliin ko pa rin ang mga Avenger dahil may kakayahan itong magdala ng 8 anti-air missiles, samantalang ang mga Mistral Atlas naman ay kaya lamang magdala ng nasa 4 na Mistral missiles. Sa mga hindi nakakaalam, kasama talaga sa plano sa pagbili sa AFP Modernization Program ang mga Stinger missile o hindi kaya ang mga Mistral missiles, at inaasahang magkakaroon ng update patungkol dito ngayong taon, at ang Philippine Army ang sinasabing bibili sa mga naturang missile system.